sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Mas malaki pa ang naibubulsa ng mga umano'y tiwaling opisyal kaysa sa mismong natatanggap na ayuda ng mga nangangailangan. Ito ang napag-alaman ng Department of Social Welfare and Development sa isinagawang on-site at fact-finding investigation kasunod ng sumbong ng 14 na mga benepisyaryo ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program sa Iloilo. Ayon sa mga complainant, simula pa noong kasagsagan ng pandemya ay nabibiktima na sila ng ganitong modus operandi. Matapos nilang makatanggap ng ayuda, pupuntahan sila sa bahay ng mga opisyal ng barangay, tatakutin at saka babawiin ng pera. Pero mas lumala umano ngayon dahil lumaki pa ang kinakaltas sa dapat nilang matanggap na ayuda. Sa 10,000 cash assistance, 1,000 hanggang 2,000 na lamang ang natitira sa mga benepisyaryo na nakalaan sana para sa kanilang medical at burial assistance. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan, kami naman. Pag ni-refer sa amin, hindi naman porket binigay sa amin yung listahan, susunod na kami, susubihin rin namin yon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, 14 na individual ang kanilang inirereklamo sa Ombudsman na kinabibilangan ng barangay captain, kagawad, treasurer at iba pang appointed officials sa Haro at Arevalo, Iloilo. Nahaharap ang mga ito sa mga reklamo dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct, abuse of authority at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga politiko na mamigay ng mga ayuda, lalo na pag pera o kahit relief goods man yan, dahil sila mismo yung bibili. Kasi yan, sa halagang 10,000 na dapat mapunta sa mga bibigyan ng ayuda, 1,000 na lang o kaya 2,000 na lang yung darating sa mga tao. Minsan, sardinas na lang, 3 kilong bigas, noodles, ganyan, makikita natin, di ba? Kaya, gustong-gusto ng mga politiko dito sa Pilipinas na manatiling mahirap yung bansa na to. Maraming mahirap para jackpot sila sa nakaw sa mga ayuda. Diba? Anong sabi ng isang kongresista noon, yung babae? Nang dahil kay speaker, mayroong AICS. Dahil kay speaker, mayroong AKAP. O diba? Nang dahil kay speaker, yung former speaker, diba? Sila yung porsigido noon na palaging ayuda. Laging ayuda kasi punong-puno yung bulsa nila. Diba? Ito ngayon lumabas may mga nagrereklamo. O dyan sa inyo, kung sino man yung mga laging kasama dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. O, diba? Konti lang yung napupunta sa inyo. Yan lang yung ginagawa ng gobyerno. Sa halip na ibigay yung tamang serbisyo sa mga tao, hindi lang puro ayuda. Serbisyo at yung mga proyekto na makakatulong sa mga tao na magkaroon ng magandang pamumuhay. Hindi yung puro ayuda yung pamimigay nila. Pero yun yung gusto nila para makupit nila. Tingnan mo lugi sa hatian yung taong mabibigyan ng ayuda. 10,000 yung ibibigay, dumarating sa kanila 1,000 na lang at 2,000. Ngayon, nakikita na. Matagal lang nakita yan ng gobyerno. Pero, nakasiper yung bibig nila kasi baka may party sila. Hati-hati.